May panibagong eskandalong nabuking, nakalkal or nabulgar patungkol kay Ma'am Shi Liza Marcos, ang unang ginang na supposedly ay huwara ng lahat ng kababaihan. Actually, hindi lang naman kababaihan, syempre huwara ng lahat. Kasi siya yung tinuturing na parang ina, right, ng Pilipinas. Dahil ang kanyang asawa ang pinuno, ang pangulo, ang tatay, ang haligi ng bansa natin. Therefore, siya ang supposed ilaw ng tahanan. Ay parang kadiliman naman ang daladala ni Ma'am Shi, mga ating. Oh, at mailap ito sa interview, no? Hindi siya mahilig tumanggap ng panayam, if you know the panayam word. Panayam. Very much bang. Interview nga, mga kababayan. So, mailap siya, no? Hindi siya antisocial si Ma'am Shi. That's it. Hindi siya people person. Which, actually, gusto ko yan noon. Pero hindi maganda lalo kapag public official. Masarap kasi mga kababayan na private person ka lang, right? Kasi nilalagay mo yung sarili mo sa alanganin, di ba? Ako, I do not dream of becoming a famous one, right? Na every time nalalabas ako, may makakakilala. Wala kang privacy. Yan din yung ayaw ng mga artista. Yan yung downside ng pagiging sikat. Diba, gusto mong kumain sa labas, no? Ng peaceful, gusto mong mag-shop, gusto mong pumunta sa mall. Thank you, Ruki at Suji. Ayan. So, what the heck? Okay. Yeah. So, yan yung downside ng pagiging famous. Ayaw ng mga celebrities niyan. Kaya lang, wala silang, even the public officials, wala silang choice. Sa pagiging sikat, sila kumikita. Lalo na yung mga artista, di ba? Gusto mong sumikat, magtiis ka at mag-agwanta ka na dinudumog ka ng mga tao kahit saan ka makita. Kaya ang ibang mga artista, mga babae, mga suplada at suplado. Okay, pag in-approach mo sa mall, minsan may umaayaw magpa-picture, yung iba naman napipilitan. Or nakita mo sa mga kainan, ganyan. I saw a celebrity before at Mall of Asia, mga kababayan. Oh, he's a foreigner though. I think there's a Japanese celebrity na nilapitan ko and sinaway ako ng bonggang-bongga kasi parang moment nila yun para kumain sa seaside. Sa likod ng MOA, may ano doon, may malaking Ferris wheel. May nakita ako diyan na isang Japanese na celebrity na pero Philippine-based siya, mga kababayan. I forgot the name, parang pure Japanese yata. Pero marunong managalog. May ganyan. But anyway, pero yung ibang mga Pilipinong artista nga na 'di ba yung ayaw nga nila na ganyan na wala man lang silang privacy. Na kung gusto nilang gumawa ng kalokohan, halimbawa gusto nilang makipag-date, katulad nung nagdala ng bulalo tandaan niyo yung balita, yung nagdala ng bulalo na artista, na I think yung tiyuhin nun ay katrabaho naman ni Ma'am Shi or ka-law firm. Pumunta sa isang condo, dala ng bulalo, pagdating doon may nakaabang. Mayaman yung nakaabang, may-ari ng mga mall, no? Binugi Wonderland yung artista, di iyak-iyak. Nagdrama yung mga co-host sa isang noontime show na nanganib ang buhay ng aming kaibigang artista na host ng aming noontime. Kilala nyo? Comment nyo sa comment section. Di ba yung ganyan? Kung may mga di ba may mga intimate moments ka or may mga lakad ka na you're supposed na dapat, di ba, ina-expect mo na private sana, hindi may pa-publicize, nabubulgar because you're a popular one. You're a public figure, di ba? So itong si Ma'am Shi, ayaw niya. Kaya nga, lagi siyang nasa behind the scene. But kahit wala kang magagawa, tinahak niyo ang landas ng public service, asawa ka ng Pangulo, dapat magpakita ka ng magandang halimbawa. Tumanggap ka ng mga panayam, interview, 'di ba? Pumunta ka sa mga events at huwag kang mamili, dapat nasa iyo pumupunta sa mga lugar ng mahihirap Namimigay sana ng pamasko, nakikipagkamay, nakikihalubilo. Total, mahilig kayo sa optics, 'di ba? O maybe ano kaya dahilan kung bakit ayaw niyang makihalubilo sa simpleng tao, or humarap sa mga ordinaryong tao or kahit kanino. Mailap siya Kaso mo ito, nabubulgar yung mga iskandalo niya. Dahil ba marami siyang tinatago? Dahil ba kulubot ang kanyang balat? Baka mamaya may makipag-selfie tapos makita yung totoo niyang itsura?
Mas preferred ba niya na siya lang yung magpi-picture at siya yung mag-a-upload ng mga kasi ganyan yung strategy ng palasyo. Naalala niyo nung pumupunta kami dati sa Malacanang, mga kababayan, nung ako ay hindi pa bumabati ko sa asawa niyan. O, bawal mag-live. Yun agad ang unang rule. What? Vlogger kami, bakit bawal mag-live? Second, huwag magpipicture. Huwag magpipicture. Antayin na matapos ang program and then humilera sa tabi ni Iwi at may official photographer ang palasyo at antayin na i-upload ang picture at doon na lang i-grab mo na lang yung photos ng PCO or ng yung press communications office ng Kamangyang. So, syempre, may edit pa nila yung mga photos, pakikinisin, pagagandahin. Yun ba yun, mga kababayan? Kung wala kayo tinatago, hindi kayo takot sa mga live, right? Hindi sila takot na magbuhay ng mga vlogger, inimbita nyo, tapos ano yan? Kaya red flag. Kaya sabi ko, daming kuskus balungos, ang daming chechebureche ng palasyong ito. O eto na, naglalabasan na. O, article ng Bilyonaryo, mga kababayan. O, yan ha. Alright. Ano ang sabi? First Lady Liza Araneta Marcos has been included in the so-called DPWH leaks. Bakit ka involved sa anomalya ng construction or infrastructure or sa Department of Public Works and Highways? After documents obtained by kumakalkal ang Bilyonaryo News Channel o baka away. Ramdam na ba ng mainstream media ng Pilipinas, mga kababayan, na tagilid na ang bangka ng administrasyon ni Ngiwi? Kasi malakas na ang loob nila ngayon eh. 'Di ba dati ang mainstream nung unang taon ni Ngiwi, even yung pangalawang taon, yung 2023, walang naglalakas loob na bumatikos. Actually, kahit last year, mga kababayan, 2024, kakampi nila ang media. Naalala nyo nung nag-EDSA kami nung November, nung nakaraang taon? 2024, nung dumami ang tao sa EDSA? O, sumunod-sunod na yung mga rally. After namin mag-rally ng November at December, nung January, nag-rally ang iglesia. Tandaan nyo? Yung unang rally ng iglesia, na 2 milyon sila doon sa Luneta. Sunod-sunod na ang rally. O, ngayong January yun, ngayong 2025. And then, inabot na ng, di ba, noong September, may mga massive rallies. And then, dahil nga nabulgar yung, yung ghost projects ng DPWH. And then, November, ngayong nakaraang buwan, nag-rally ulit ang iglesia, umulit ng rally ang iglesia 2 days. Nung last year, ang balita ng media, 200 lang sila dito sa EDSA, kahit kung titignan mo, libo naman, mga kababayan. Thousands ang nasa EDSA, 5,000 to 10,000. Depende sa oras, kasi syempre yung iba dumadating doon pagkalabas na sa trabaho, no? Like ang peak hours doon, mga alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Pero kapag umaga, pag pumunta nga naman ng media, syempre nasa trabaho pa yung mga attend, ay pagpalagay mo 2,000 lang ang pwede lang makita, or ginagawa lang nilang 10%, 200 to 300 lang ang tao dito sa EDSA. Utot! Kaya kinuyog yung taga News 5 nun ng mga nagrarally sa EDSA. Lumayas kayo dito, mga bias media, ganun, lamestream media. Pero ngayong taon, naglalakas loob na ang media na bumatikos. At eto nga, kumakalkal. After documents obtained by Bilyonaryo News Channel show that she allegedly requested a 100 million infrastructure project under the Department of Public Works and Highways budget for the 2025 National Expenditure Program. 100 million? Ang liit-liit yan, mga kababayan. Variable. Sasabihin ni Ma'am Shi, barya lang yan. Ano kung meron? Ay kasi yung infra, mga kababayan, billions eh. You think 100 million lang ang didispalkohin ni Ma'am Shi? You think 100 million lang ang pagkakait? Pero lamang tiyan yan, mga kababayan. Kasi sa grabe ng ito yung pinakamalaking corruption in the history of the Philippines. Baka nga talbugan pa nito yung corruption sa buong mundo eh. 'Di ba? This is the most massive corruption of all. Trilyon ang involved. So, hindi billion, trillion. Kaya yung million na amount,
nagmukha yang sentimo, right? Na kahit na mabulgar, parang magsa-shrug lang si Ma'am Shi ng kanyang balikat, ano ngayon, ganun, liit-liit na barya na yan. Oh. But still, no, bakit ka nakikisawsaw? Saan mo ginamit yung 100 million? Naalala nyo, nagpagawa si Ma'am Shi ng building na may mga cracks nga, mga nagli-leak, hindi pa nga nagagamit, bitak-bitak na. Yung para sa mga movie, wala nga siguro si Ma'am Shi maisip na na pagkaabalahan, kundi yung na lang. Pinopromote daw niya yung mga movies, gusto niyang i-preserve yung mga old movies, cultural movies, and all that, tingi-tingi. Diba? Nagpagawa siya ng building, parang museum yon ng mga lumang pelikulang Pilipino. Lalo na yung mga multi-awarded. Hindi pa niya nagagamit, puro crack na. Bakit? Sino ang inusap niyang gumawa? Alam niyo? Sige nga, i-comment niyo sa comment section kung alam niyo kung sino yung inusap niyang gumawa ng building na tumutulo na. Konting ulan, tumutulo na yung building, may mga crack pa. Baka nga yung tiles nun, tungkab-tungkab. Oh. Walang makasagot. Sige, antayin ko. Di ba nabalita yan si Ma'am Shi? Hindi kaya doon niya to ginamit? Anyway, basahin natin na. Tuwing nababalita ka, Ma'am Shi, nega. Maldita ka na nga, ayaw mo na nga magpa-interview, pero pag na-involve ka sa isang balita, nega. First Lady Liza Marcos iniuugnay sa 100 million infrastructure project sa Isabela. Ay, iba pa pala yung pinagawa niyang building para sa mga pelikulang luma. Museum yun eh. Nabalitaan niyo ba yun, mga kababayan? Ito ay project sa Isabela. Ma'am Shi, hindi ka taga Isabela. Sa ulat ng programang agenda ng Billionaire News Channel, nakalista ang 100 million infrastructure project sa ilalim ng kategoryang OP, na may remark na care of First Lady, Liza Araneta Marcos with the request letter from District Representative Faustino Ino D. Tumutukoy ito kay Faustino Ino D., kinatawan or congressman ng ika-6 na distrito ng Isabela. Bakit sila close? Kaano-ano ito ni Boji D., yung bagong House Speaker. Plus 5 points kay Ate Marivic Tagsip Diskaya. Correct. Diskaya ang contractor ni Ma'am Shi doon sa kanyang pinagawang museum para sa mga lumang pelikulang Pilipino, mga kababayan. Plus 5 points sa makakasagot. Ruki at Suji, correct. Natumbok nyo, mga kababayan. Diskaya. And kahit napakinabangan nila yan, malamang meron silang kickback kasi nga daw, di ba? Tumabo ng bongga ang Diskaya, ang mga ginawa naman ay marupok. Ano ang reason ng Diskaya? Bakit palpak yung kanilang mga flood control, mga infra projects? Ano ang reason? Ang sabi nila, hindi pa nga nayayari yung, or hindi pa sinisimulan yung project, humihingi na ng komisyon yung mga congressman. Binigyan sila ng kontrata, humihingi na agad ng advance. Hindi pa nga, ganyan sa government, mga kababayan. Ang barat-barat kaya maging customer ng government. Meron akong kaibigan na meron silang mga seedlings. Ang business nila ay seedlings. Okay, mga mahogany, pine tree, bougainvillea, mga tanim. Okay, bumibili sa kanila ang gobyerno. Yumaman naman talaga silang bonggang-bongga kasi bulto eh. Millions of seedlings ang binibili, mga kababayan. Hindi yung tipong ilang piraso lang pang garden, hindi. Itinatanim sa mga government agency, sa mga opisina, even sa mga sa mga center island ng kalsada. Kasi for example, lalagyan nila ng mga halaman yan. Doon sa kakilala ko bumibili. Ang yaman nila. Pero reklamo sila ng reklamo. Sabi nila mas masarap ang customer ang private citizen kaysa gobyerno. Kasi binabarat na nga raw yung kanilang tindang halaman or pananim, delayed pa. Tapos in tranches pa raw ang pagbabayad ng gobyerno. Para kang nag-aaliluya bago ka mabayaran. Barat na nga, hulugan pa. Anyway, pinagtatsagaan nila kasi nga malaking kontrata. Ngayon,
Kung halimbawa bibili nga naman ng 1,000,000 halaman yung government, 'no, Philippine government, 1,000,000 seedlings, tapos ang bawat seedlings nila ₱100. So, meron silang 100M. Babarating 'yan, baka nga ang hinihingi diyan na lang, 50 na lang, baka 30 pa nga, eh. 30 na lang isang seedling. Pero ang eme-emeng kontrata 100M. 100 million ang bayad doon sa mga halaman. Oh. Pero ang ibabayad lang talaga pagpalagay mo dahil binarat 30M. Babaratin nila pero ang nakalagay sa kanilang expenses, no? Halimbawa sa DENR kunwari. Ang ilalagay nila, bumili kami ng mga seedlings, 100 million. Pero dahil binabarat nila, 30 million lang yung na-receive ng kaibigan ko. Ay, hindi na rin umaray yung kay friend ko dahil nga seedlings yun, ano ba ang maintenance doon? Maglagay ka lang ng organic fertilizer, diligan mo lang, and then yung logistics, no, yung pagbiyahe, yung pag-deliver, that's it. Kung totoo, bili lang sila ng seeds, patutubuin lang nila, kung tutuusin, pwede na, kagat na sila sa 30 pesos per seedlings. Gastos nga lang sa gasolina, sa mga tracking, pero yumaman. Pero ang kupit ng mga transaction nila sa gobyerno, doble-doble, triple. Yan yung dahilan ng Diskaya, mga kababayan, kung bakit marupok ang kanilang mga gawa. 'Di ba? Humihingi na agad ng kickback yung mga advance, wala pa nga natatanggap na budget. Humihingi na agad ng kickback yung congressman o yung mga ka-tie-up nila. Or maybe yung mga engineers or whoever. O nauna pa kayong bayaran kaysa kami ha. O di ba rupok ang gawa namin? Binabarat niyo ha. Pero ito lang ang materyales. Imbis na 10 kabilya, isang kabilya na lang ang ilalagay din eh. Alam niyo yung kabilya, mga kababayan? Kabilya. Paki-comment sa comment section kung alam niyo ang kabilya. Okay. Batay sa budget trail, ang proyekto ay naisama umano sa kalaunan sa 2025 General Appropriations Act. Alam niyo yung GAA, yung GAB 2026, yung budget next year. Dapat pirmahan daw yan ni Ngiwi ngayong taon, December 31st, bago matapos ang 2025. Pirmahan niya na yan. Ang pagpirma ni Ngiwi, next year pa. Tamad. Akala ko ba kahit panahon ng Kapaskuhan magtatrabaho? Walang tulugan. Ba't hindi mo i-review yung GAB patapos na yung taon? Aprobado mo ba ang budget o takot siguro siyang makalkal ang baho eh. Baka mamaya aprobahan niya, mabuko hindi niya binasa. Baka mamaya marami na namang blank na line items. Baka mamaya may insertion na naman, di ba? Hindi, kung pipirmahan niya sa December 31st ng 2025 or ngayong taon, di batikos ang aabutin niya next year. Or maybe, ine-enjoy muna niya ang holidays. What do you think, mga kababayan? Nag-e-enjoy muna si Ngiwi ng Christmas seasons? Saka na yung trabaho. Kunwari lang na magtatrabaho ako kahit panahon ng Kapaskuhan. Saka na yan. Paskong Pasko, pinagtatrabaho niyo ako. Mas marami pa kayong ninakaw kaysa sa akin. Pipirmahan ko tapos marami kayong insertions. Tapos yung insertions ko nabubuking. Di ba si Ngiwi, nag-request daw ng 100 billion na insertions? Para sa budget na yung taon na, meron siyang 100 billion na insertions. Ba't hindi pa ini-impeach yan? Tanong ko lang. At ito si Ma'am Shi, meron ding insertion, maliit lang, 100M. Nagmukhang maliit ang 100M. Mga kababayan, kung kayo nasa Pilipinas, shout out, kailan kayo makakaipon ng 1M? Kung ang sweldo nyo ay 20 mil isang buwan, magkano sweldo nyo buwan-buwan? Mga nagtatrabaho sa Pilipinas, shout out. Baka nga yung iba sa inyo, household lang eh, taong bahay lang. Kung sa probinsya ka nagtatrabaho, swerte ka na siguro makasweldo ng 15,000, no? To 20. Unless nasa public office ka, like mga eskwelahan, ganyan, kung teacher ka, or sa munisipyo ka, may mga bonuses and all that. Pero kung magtatrabaho ka sa mga electronics company, or sa mga kumpanya, swerte ka ng sumweldo ng 20 hanggang 30 mil. Magkano ang matitira sa 30 mil or 20 mil mong buwan ng sweldo sa Pilipinas? Sa mahal din naman ng gastusin. Kung may matitirang 10,000, kung kayo'y makakapagtabi ng 10K a month, that's only 120,000 pesos na savings for 1 year. Hindi kayo yayaman sa Pilipinas kung hindi kayo magnenegosyo. Kung karaniwang empleyado kayo, kung swelduhan kayo buwan-buwan, hindi kayo magiging milyonaryo. Ang hirap. Kailan tayo magkakaroon ng 1M?
kung sa Pilipinas lang tayo nakabase. Kaya yung iba nagsisipag abroad. Yung iba pinapasok na lang din ang illegal. Yung iba tumatahimik na lang sa corruption kasi may napapala. Kaya yung biro mo 100 million nagmukhang barya dahil sa trilyong nakaw sa pamumuno ni Ngiwi. Pagtatsagaan niyo yan hanggang 2028. Tapos ang kanyang asawa involved din sa anomalya. Ayon sa record ng DPWH, isinagawa ang bidding noong Setyembre ngayong taon or taong kasalukuyan, ngunit idineklarang failed bidding. Tinanggihan naman ng Malacanang ang bigat ng mga dokumento na sinasabing nagmula sa yumaong DPWH Undersecretary na si Maria Catalina Cabral. The alleged Cabral lists are still questionable. There is no proof that they really come from Ayan nga. Kung hindi nagurgur si Cabral, kapag siya ang nag-testify, kung meron mga investigation o kahit pa-interview sa media, hindi nila masasabi to. Peke yan. Malay nyo, galing yun kay sino anak ni Loren Ligarda? Si Leandro Leviste. Mukhang doon nakuha ng Billionaire News Channel yung insertion ni Liza na 100M. Ay ngayon, tinatanggi nila. Kaya nilang itanggi kasi nga tigok na raw si Cabral. Si Yossi Cabral na tumalon sa bangin sa Tuba Benguet. Naniniwala kayong tigok na yun, mga kababayan? May mga nakuhang antidepressant sa kanyang hotel room. Hindi kaya planted evidence? So kung merong antidepressant yung si Cabral, which pag-usapan natin sa susunod na lang, no? Susunod na live. Kasi kung may antidepressant, baka pinilit siyang uminom eh. Yun. Or maybe hindi siya nakainom, kaya na-depress ulit. At dahil depressed, tumambay doon sa bangin. What if yung driver ang nagpatambay sa kanya ng kusa? What if wala naman siyang, parang lagi kang malungkot, lagi kang stressed. Ilagay nga kita sa lugar kung saan matatapos ang stress mo. Ikaw na lang ang mamimili, tatalon ka o lalanghap lang ng sariwang hangin. Right? Baka hindi pa nakainom ng antidepressant. Kasi kung iinom ka ng antidepressant, I have a feeling na makakatulog ka ng mahaba, right? Makakapagpahinga ka. I think Valium is antidepressant, mga kababayan. Familiar kayo sa Valium? No? Kapag ka kasi maayos ang tulog mo, yung mga nagpapagulo ng isip mo, kahit papano, 'di ba? Mawawala, makakatulog ka, makakapag-isip ka ng malinaw pagising mo, mahaharap mo ng maayos yung problema kasi nakapagpahinga ka. Pero yung tipong wala kang ganang kumain, hindi ka na nga makatulog, 'di ba? Masama na pakiramdam mo, hilong-hilo ka. Baka sa sobrang hilo mo at sama ng pakiramdam mo at hindi mo na alam ang gagawin dahil wala kang sapat na tulog, tumalon ka nga sa bangin. Kasabihan nga, dead men tell no tales. Kapag tigok na, wala na magtetesti. Ngayon, sino magsasabi na, tinatanggi ng palasyo pala, hindi totoo yan, fake news, hindi yan galing doon sa, fake yung, hindi reliable yan, hindi galing kay Cabral. Paano kung si Cabral ay buhay at nagsalita talaga? Totoo yan. Listahan yan na hawak ko. Meron talagang in-insert yung, o nakikisawsaw talaga yung babaeng yan. Yung first lady na yan. Actually, siya yung power, one of the powers that be. Hindi kaya talagang pinatahimik si Cabral? Either pinatago na kung buhay pa man, or talagang ginawa ng paraan para matigbak? Nilinaw sa ulat na ang proyektong iniuugnay sa unang ginang ay line item, hindi budget insertion. Di ba may mga blankong line item? Binulgar yan na di ba, Congressman Ungab? Binulgar din yata ni PRRD, maraming blanko. Last year, di ba binulgar ni PRRD yan bago siya nakulong? Tapos, ang sabi niya, walang blanko-blanko na booking, meron. Ginawa pa nilang purveyor ng fake news si PRRD. Lahat ng pwedeng magbulgar ng anomalya ng budget ng 2025, ginawa ng paraan na mabura sa Pilipinas. PRRD pinadala sa dahig. Cabral, tigok kung talagang tigok. Wala nang nagbubulgar ngayon. Pero hindi raw to insertion pala, no? Line item, ibig sabihin, bahagi ito ng panukalang tinalakay sa House at Senado at dumaan sa Bicameral Conference Committee noong 2024.
Kasi ang budget ng 2025 ay pinag-usapan ng 2024 na inaakusahan nila Tatay Digong na marami silang nakitang blank items. Or walang amount na nilagay doon sa line item. So kung nilagay doon yung para sa Isabela na ito ni Ma'am Shi, ay blanco yung nilagay na amount. Something like that. Gayunman, nagbabala ang dating DPWH Undersecretary na si Roberto Bernardo na kahit formal na nakalista ang isang proyekto, hindi ito otomatikong ligtas sa posibleng irregularidad dahil maaari umanong may political pressure sa maagang yugto pa lamang ng paghahanda ng budget. So, pinilit kaya ni Ma'am Shi, mga kababayan, yung congressman ng Isabela para doon sa line item. Ang tanong, sa Isabela lang baga may line item si Ma'am Shi? Or merong infra projects? Ang tanong, 100 million lang baga talaga ang mga questionabling pinagagagawa ni Ma'am Shi? So bakit ka nakikialam? Wala ka namang posisyon sa gobyerno, Ma'am Shi. Right? Bakit ka intrimitida? Ikaw ba ang nagpapatakbo ng Pilipinas? Binoto ka ba ng taong bayan? Bakit parang ikaw ang presidente? At ang asawa mo hindi nagtatrabaho? Nambubudol lang at nagpupulvoron, di umano. Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po.